Muli po magandang gabi po sa ating pong lahat mga kapatid. Tayo po ay mag-start na po sa ating pong online Bible study. Habang pong hinihintay po natin na makapag-join ang ilan pa po sa ating pong mga kapatiran, tayo po ay mag-start po na umawit. Awitin po natin ito pong dahil dalhin sila kay Jesus na naka-flash po sa ating pong screen. Piling niya'y naririnig sa malayo't maligalig. Upang niyang nawawaglit, tinatawag na lumapit. Dalhin mo na sila upang mangaligtas sa sala. Dalhin mo na sila kay Jesus, ligaw na tupad. Sinong hahayo tutulong kay Jesus, mabuting pastor? Sinong hahanap sa ligaw upang hindi maparoon? Dalhin mo na sila upang mangaligtas sa sala. Dalhin mo na sila kay Jesus, ligaw na tupad. Daing nila ay pakinggan mula sa dakong mapanglaw. Tayo ay inuutusan, hanapin ang aking kawan. Dalhin mo na sila upang mangaligtas sa sala. Dalhin mo na sila kay Jesus, ligaw na tupad. Po ang Diyos. Siguro po bago po tayo magpatuloy po na umawit, hinihiling ko po na tayo muna po ay mag-start po sa isa pong panalangin nang sa gayon po tayo po ay humingi po ng patnubay po sa Diyos sa ating pong online Bible study. Let us pray po. Ama namin Diyos na dakila, banal, at Panginoon sa lahat. Kami po Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mabiyayang gabi. Pinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin sa isang linggo na iningatan niyo po kami sa lahat po ng mga pangunguna po ninyo, sa mga bagay po na tinulungan niyo po kami at ngayon po ay dinako niyo po kami muli sa aming pong online Bible study. Nadalangin po namin patuloy po Ama ang inyong pong pangunguna sa aming pong mga tahanan, sa aming pong mga internet connection, at sa aming pong pakikinig ng iyong pong mga salita. Nawa ang aming pong kaaway ay hindi po makagawa ng sa gayon po para agawin ang mga mensahe po ninyo na aming po kayo. Tuloy po ang banal na Espiritu ang pumatnubay po sa bawat isa sa amin. Kami po mga makikinig, maging po ang inyong pong anak na gagamitin na maghahayag po ng inyong pong salita. Dalangin din po namin ang mga kapatiran po at hindi pa po namin kasama ngayon po sa aming po online Bible study. Kayo rin po nawa ang magpaalala po sa kanila sa mga oras po na ito ang aming pong pag-aaral ng iyong pong mga salita. At sa lahat din po ng mga kapanood sa online,
Kayo rin po, inaasahan po namin mag-iingat sa pakikinig, patuloy ng papatnubay din po sa bawat isa. At muli po, Ama, ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa tamis na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Muli po, magandang gabi po. Bago po tayo tumako po sa ating pong kikinig po ng mga salita po ng Diyos, minsan pa po tayong umawit bilang paghahanda po sa ating pong Bible study. Then, awitin po natin po itong number or ito po tayo shape. Ang Diyos sana kusang nanao pagkat tayo kanyang mahal.
ng Diyos sa ating pong mga hinawit. Ngayon po mga kapatid ay ihanda naman na po natin ang ating pong mga puso't isipan po para po sa pakikinig pong muli ng salita po ng Diyos. Binibigay ko na po kay Brother Wilson para sa ating Bible study. Sound check. Mag-sound check lang po muna ako kung maayos po ang ating audio. Yes po, Sound Brother check. Wilson. Okay, salamat Brother Jan at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At ang ating pag-aaralan ay makikita sa Mateo chapter 18 verse 19 hanggang 20. Bagamat ito ay napagdaanan na natin sa mga nagdaang pag-aaral natin, pero nais ko pong balikan sapagkat ito po ay mga mahalagang mga katotohanan na tinuro mismo po ng ating Panginoong Hesukristo para sa kanyang iglesia. Sa Matthew 16 ay in-announce niya na itatayo niya ang kanyang iglesia, no? At dito sa Matthew 18, bagamat wala pa ang church, ay tinuro niya na ang mga bagay na ito. Marahil ito ay mga mahalagang katotohanan tungkol sa iglesia. Kaya maganda rin po na ito po ay ating matunghayan muli. Dito sa verse 19 hanggang verse 20, ganito po ang ating mababasa. Sinasabi ko rin naman sa inyo na kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang inihiling, gusto ko pong underline po natin yon, no? Yung inihiling, o sa English sabi niya, again I say unto you, that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Tapos sa verse 20 sabi niya, sapagkat kung saan nagkakatipon ng dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Maliwanag po na ang bahagi ng mga sinabi ng ating Panginoong Yesus sa bahagi po na ito ay ipinapakita o binibigyan diin po niya ang kapangyarihan ng sama-sama o nagkakaisang panalangin at ang kanyang presensya ay kanya pong binibigyang diin na nagbibigay ng kapangyarihan sa ating pong mga panalangin bilang isang lokal na iglesia. Kaya napakahalaga po na matunghayan po natin ang mga katotohanan sa mga bahagi po na ito. Bagamat tumutukoy ito sa ating mga request, yung sinasabi rito as o inihiling, pero kung titignan po natin ang pinaka original na konteksto, ito ay nakasentro sa kapangyarihan ng iglesia sa pagresolba ng mga dispute o mga suliranin. Nasa kapangyarihan po ng iglesia yung paghatol ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya maganda rin po na ating tignan yung pinaka-konteksto nitong bahagi ng ating pag-aaralan sapagkat mahalaga na maunawaan natin yung pinaka-konteksto po niya, no? Sapagkat nagbigay ang Panginoon ng proseso para sa pagbabati o yung tinatawag na process of reconciliation. Dito po kung babalikan po natin, ibababa po natin ang ating pagbasa o iaakyat natin ang ating pagbasa simula verse 15. Pag may panahon po kayo, basahin ninyo yan hanggang 17. Makikita po natin ang pinaka-konteksto ay
tungkol po sa mga kapatiran na hindi nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, no? At ang maganda ay sinimulan ito ng Panginoon sa isang pribadong pag-uusap o yung sinasabi na private, no? Ang sabi po rito kasi sa verse 15, kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Napakaganda po ng ah, mga bagay na sinabi po dito. Ayon po ito sa turo ng ating Panginoon na kung sakali na mayroong kang laban sa iyong kapatid, ito ay maganda na resolbahin sa isang pribado, no, na pag-uusap. Sabi niya, kayong dalawa lamang. Kung sakaling ito ay sabi niya, kung pakinggan ka niya, ay napanumbalik mo ang iyong kapatid, parang napagwagian mo, no, ah, yung kapatid, natulungan mo yung kapatid. Yun yung napakaganda po rito. Pero sabi niya naman sa verse 16, kung halimbawa naman ay hindi niya maunawaan at ayaw niyang tanggapin yung bagay na pagkakamali niya, ang sabi niya, ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Napakaganda rin na tignan natin yung sinabi po rito na 2 or 3 witnesses, no? Tatlong magpapatotoo, tatlong saksi. At alam ninyo ang sinabi ng Panginoong Yesus sa bahaging ito, nire-refer niya ang kanyang sinabi sa Old Testament, yung legal requirement, no, na usapin. Pagka mayroong mga usapin, makikita natin 'yan doon sa Deuteronomy, kung bilang reference natin, ito ang tinutukoy ng ating Panginoon. Yung sa Deuteronomy chapter 19 sa verse 15. At ganito ang ating mababasa. Yan. Sabi niya, ang nag-iisang saksi ay hindi mangingibabaw laban sa isang tao sa anumang kasamaan o kasalanan kanyang nagawa. Sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi ay pagtitibayin ang usapin. Napakaganda ng mga bagay na sinabi rito, no? At ito ay mga katotohanan, mga tinatawag po ito na mga foundational principle, yung biblical justice, no? Talagang nagre-require siya ng mga multiple witness. Yun yung bagay na makikita natin sa bahagi ng ating binasa dito sa Matandang Tipan. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Mahalaga na makita natin yung katotohanan na yung single witness, hindi siya sapat para makonvict o mapatunayan o masabi o makasuhan, no? Ito sa Matandang Tipan po to, of any crime or offense. Hindi po pwede yung isa lang yung saksi, no? At ito po ay dahil po noong panahon na yon, kung titingnan natin yung tinatawag na ancient Israel, ay wala pa po silang mga forensic science, wala silang mga video surveillance, and wala silang mga modernong
mga police tracking para po mahuli o mapatunayan yung pagkakasala ng isang tao. At ang layunin din po nito yung pagbibigay po ng ganitong panukala, ito po ay protection din po sa mga Israelita, sa mga tao, no? Doon sa mga tinatawag na malicious accusation, no? Saka yung mga personal grudges lang. Yun po yung ah, mga layunin ng kautusan na ito na ibinigay ng Diyos kay Moises sa pamamagitan ni Moises sa bayang Israel para mabantayan din o mapangalagaan din, no, yung mga tao. Kaya para ito ay ligtas at hindi basta-basta na mag-aakusa sa isang tao noong panahon na yon, ay nangangailangan siya ng 2 o 3 saksi, no, para makonvict o mapatunayan o masabi o maakusahan ang isang tao. Kaya po ito po yung ah, binabanggit ng ating Panginoong Hesus sa puntong ito nung sabihin niya na kung halimbawa nagkasala ang isang kapatid, pinuntahan mo siya, sinabihan mo siya, kung tinanggap niya, salamat sa Diyos, tapos na yon. Pero kung hindi naman, nagmatuwid siya, nagmatigas siya, ang sabi ng ating Panginoon, magsama ka ng 2 o 3 saksi. Kahit sa sulat ni Juan sa Ebanghelyo, sa John chapter 8, verse 17, kung titignan natin, sinabi ron, sabi niya, even in your own law, sabi ng Panginoon, it is written that the testimony of 2 witnesses is true. Sabi po rito, nasusulat sa inyong kautusan. Sapagkat dito, ang konteksto po nito ay nagkaroon ng pagtatalo, ayaw paniwalaan ng mga Hudyo, lalo na yung mga religious leader, yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. At maliwanag dito ang sinasabi ng Panginoon, hindi lamang siya yung nagpapatotoo, kundi ang Ama ang nagpapatotoo ayon doon sa kanyang mga ginagawang himala na siya ang Mesaya. Kaya sinabi rito, even in your own law, it is written that the testimony of 2 witnesses is true. Kaya dito po, actually, dito po, makikita natin na yung kahalagahan ng sinabi ng ating Panginoon na magsama ka ng 2 o 3 saksi is to protect, no? Upang mapagtibay yung iyong sumbong, yung iyong akusasyon. At sa 1 Timothy chapter 5 verse 19, napakaganda rin. Ito naman ay protection na ibinigay ng Diyos sa mga ginagamit niya, no, yung mga ginagamit ng Diyos. Ito'y sa panahon ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 5 verse 19 ay ang sabi niya naman, sabi niya, do not entertain accusation against an elder unless it is brought by 2 or 3 witnesses. Sabi niya, huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Ito naman ay ibinigay ng Panginoong Diyos. Naniniwala tayo, ito ay upang maproteksyonan ang mga lingkod ng Panginoon. Kaya napakahalaga nitong katotohanan na ito. Itong katotohanan na ibinigay ng Panginoon.
At ito yung tunay na konteksto kung babalikan natin yung binasa natin dito sa chapter 18 ng Book of Matthew, doon sa verse 19 hanggang 20. Ito po yung pinaka-konteksto niya. Katunayan, yung sinabi ng Panginoon doon sa verse 20, napakaganda rin. Oh, sa verse 20, sabi niya, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Alam niyo ba na meron tinatawag na ancient rabbinic tradition, no? Na tumutukoy dito sa katotohanan na sinabi ng ating Panginoon. Tinawag ito na Beit Din, no? Minsan ini-spell ito yung Bet parang pangalan tapos yung D-I-N, Bet Din. Pwede niyo po itong siguro na pag-aralan, no? At ang kahulugan nito sa Hebrew word yung itong rabbinic tradition na ito, no, yung Bet Din ay tinatawag itong as a house of judgment. Sapagkat sa Jewish law, yung tinatawag nila na nagkakaroon ng yung parang panel, no? At yung panel na yon nagko-consist ng at least 3 competent judges para sila to make binding legal decision regarding sa civil, monetary, or domestic matter. Kailangan mayroong 3 na mga magagaling na mga husgado na sila yung magbabind o magbibigay ng legal na desisyon sa anumang usapin. Ito ay isang kultura, isang tradisyon ng mga Hudyo, no? At ito yung bahagi na binigay ng Panginoon, no? Itong katotohanan na ito, itong practices na ito ng mga Jewish people, ito ngayon ay isinasalin ng Panginoon sa kanyang mga apostol. Kaya sabi niya, saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, ito yung isinasalin niya itong practices na ito, itong katotohanan na ito sa kanyang mga alagad. Ang napakaganda lang, mas lalo niyang pinagtibay ito noong sabihin niyang naroroon akong kasama nila. Kaya ito ay isang bagay na lalong binibigyan po ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos ang kanyang iglesia. Sapagkat hindi lamang yung mga namumuno na itinalaga niya, kundi ang sabi niya, naroroon akong kasama nila. Kaya kung babalikan natin yung verse 19 dito sa ating pag-aaral, siguro ang sabi rito kasi, sabi niya, tandaan ninyo kung ang 2 sa inyo ay nagkakaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman sa panalangin, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama. Sabi niya sa English, again, truly I tell you that if 2 of you on earth agree, siguro yun yung gusto kong tignan natin, no? Yung meaning noong if 2 of you agree on earth. Kasi po yung Greek word ng agree, sa Greek word, symphoneo. Yun po yung Greek word niya, no? Doon po galing yung word na symphony, kung saan ito ay tumutukoy sa harmonious, yung musical, no? Yun yung word na symphoneo, yun yung word na agree. Ang ibig sabihin nito ay nagkakaisang puso.
Yun po yung napakahalaga na ng ating prayer meeting kapagka nagkakaisa ang ating mga puso. Yun yung simponeo. At ang sabi po rito, doon nagkakaroon ng kapangyarihan yung ating mga kahilingan. Kaya tandaan po natin, ang pinaka-konteksto natin dito sa Matthew 18 ay ang kapangyarihan ng nagkakaisa o na panalangin o iisang panalangin. At ang presensya ng Panginoon ay sumasa atin. At anuman ang pinagkakaisahan natin, anuman ang inihingi natin, ito ay tinatanggap ng Panginoong Diyos doon sa langit. Kaya napakahalaga noong pagkakaisa natin sa pananalangin. Kaya po ito ay tumutukoy, nagre-represent yung tinatawag na unified, no, yung nagiging isa tayo. At kasama natin ang Panginoon at hinahanap natin yung kanyang layunin at yung kanyang kalooban. Kaya ito, higit po ito doon sa parang umihiling lang tayo. Ang tunay na diwa ng panalangin ng iglesia ay hinahanap ang layunin at kalooban ng Panginoon. Kaya yung word na if two of you agree on earth, yun po yun, simponeo. No? Parang harmonious. Para itong isang symphony na nakatuning, nakatono. Kasi sa isang symphony, nagkakaroon ng unorderly kapag ka ang isang instrumento ay hindi siya nakatune. Kaya napakaganda po na i-tune lahat natin ang ating puso sa Panginoon. Yun po yung powerful prayer. Kapag ka nakatune tayo, nag-a-agree tayo sa isang bagay ayon sa layunin at kalooban ng Panginoon. At gusto ko rin balikan natin yung verse 20, yung sinabi niya, where 2 or 3 are gathered in my name. Ang ibig sabihin po nito, sabi niya, sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko. Ang tinutukoy po nito, ang ating pagkakatipon, yung being gathered in His name. Ang kahulugan nito, ang ibig sabihin ay operating under His authority. No? Isinasakatuparan natin yung ating pagkakatipon, hindi lang yung prayer meeting, maging yung ating mga pagkakatipon, being gathered in His name. Ang ibig sabihin nito ay pinangungunahan tayo ng Panginoon. Hindi tayo yung nangunguna. Kailangan maranasan natin yung pangunguna ng Panginoon. Yung kanyang kabanalan. We are acting on His behalf. Yun yung mahalaga. Maging yung mga tumatayo sa pulpito, yung nananalangin, yung mga nakikinig sa ating worship service, sa ating prayer meeting, o kung anumang pagkakatipon na mayroon ng isang iglesia. Yung tinatawag natin consecutive meetings o gatherings of the church. Prayer meeting, mga Bible study, yung ating breaking of bread. Yung gathered in His name, no, means operating under His authority. Yung
ginagampanan natin, gumagalaw tayo, nag-a-action tayo ayon sa kanyang pangunguna. Sa paano po yon? Paano natin alam na tayo ay pinangungunahan ng Panginoon? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya napakahalaga po ng mga pag-aaral sa salita ng Diyos sapagkat ang isang iglesia ay makakikilos siya, makagagawa siya, makakapagpasya siya ayon sa kapangyarihan ng Espiritu at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Inseparable po yun. Hindi mo pwedeng paghiwalayin sapagkat hindi mo mauunawaan ang salita ng Diyos kung hindi ka papatnubayan ng Espiritu Santo. At yan ang kahalagaan kung bakit ibinigay sa atin ang Espiritu at ibinigay sa atin ang salita ng Diyos. To act under His authority. Upang tayo ay kumilos, gumawa ayon sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. At nangangako ang Panginoon, napakaganda. Sabi niya, naroon akong kasama nila. Nangangako ang Panginoon na kung gagampanan natin, i-administer natin yung pagkakatipon natin, yung kanyang kaharian, no? Ayon sa kanyang panukala, ayon sa patnubay ng kanyang espiritu at ayon sa kapangyarihan ng kanyang mga salita. Maasahan natin ang kanyang presensya. Sabi niya, naroon akong kasama nila. At higit sa lahat, hindi lang siya ay aktibo na present na magpipreside sa mga desisyon natin, sa mga gagawin natin, kundi binibigyan pa niya ng kapangyarihan yung ating mga kahilingan sa kanya. Kaya para maranasan natin po ang bagay na ito, napakahalaga noong tinatawag na symphony, yung nagkakaisa tayo. At bilang isang supporting po dito sa tinatalakay natin na isang talata at isang mga pangyayari, yung united prayer at yung agreement, yung nag-a-agree, yung symphony, no? Doon sa Acts chapter 1 verse 14, bagamat sa panahon na ito ay hindi pa rin naman bumaba ang Espiritu Santo at ang pangyayaring ito ay ina-highlights din ang early church gathering, no, ng mga believer before Pentecost, yung pagsasama-sama nila, itong Acts chapter 1 verse 14. At ang sabi rito, lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. They all join together constantly in prayer along with the women and Mary and mother of Jesus and his brother, no? Alam natin na dito sa Acts chapter 1 na kung babasahin natin, nakita ng mga alagad ang pag-akyat ng Panginoong Yesus, no, doon sa langit nung siya ay nandun sa Mount Olives. At pagkatapos noon, sila ay bumalik sa Jerusalem. Sila ay nag-gather privately, no? Actually, doon sila sa upper room kung saan in-institute ng Panginoong Yesus ang breaking of bread, kung babasahin natin itong Acts chapter 1. At noong mga panahon na yon, isa sa mga tinatawag na
Jewish culture din, no? Hindi nagsasama ang babae at lalaki lalo na sa pananalangin. Pero this time, no, sila'y magkasama. Ang sabi rito, lagi silang nagsasama-sama. They all join together. Parang nagkaroon dito ng tinatawag na ah, cultural shift, no? Nag-iba. Dati, hindi pwedeng magkasama ang lalaki at babae sa pananalangin. Pero sa pagkakataong ito, nagkasama sila. Sila'y nananalangin, magkakasama. Sapagkat binibigyan din dito, maging ni Lucas, ang katotohanan nung sabi niyang that men and women are gathered and praying together, ipinapakita niya rito yung tinatawag na equality in Christ. Ang lalaki at babae sa paningin ng Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo, pantay-pantay po tayo. Sinabi rin yan sa Galatia. Subalit, sa mga turo ni Pablo ng mga apostol sa paglago ng iglesia noong ito'y lumalago na, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, binigyan niya na ng diin yung pagiging pagpapasakop ng mga kababaihan. At ito yung God's order. Bagamat dito pinapakita na tayo ay pantay-pantay sa Panginoon. Well, hindi pa church ito, no? Ito yung pagsasama-sama nila as before yung, kasi ang church ay nagsimula sa the day of Pentecost. Pero gusto kong tignan natin yung salitang join together. Yung sa Greek word kasi noong salitang join together, ginamit yung salitang homodaimadon. Homodaimadon. Ang ibig sabihin, one mind with one accord. Parang having the same passion. Yun yung tinutukoy dito. Ang kanilang pagsasama-sama sa pananalangin, yung kanilang prayer meeting, hindi lang para siyang isang casual na pagtitipon, kundi ito ay mayroong unified, no? Nagkakaisa, mainit, maalab, lahat sila. Ang bawat isa sa kanila, maging lalaki at babae, ay nagnanais, mayroong sa puso nila na maalab, na maki-join. Yun yung ibig sabihin ng join together. Parang iisa lang yung naisin nila. Napakaganda po nun. Kahit sa mga pagdalo natin, napakaganda na mayroon tayong iisang damdamin, iisang conviction, iisang pagnanais. Yun yung salitang join together. Homodaimadon, no? Homodaimadon. Kaya sa ibang salin ginamit yung salitang they all join together constantly. Lagi silang nagsasama-sama sa panalangin. Dito, ginamit yung salitang constantly. Meaning persistent. At yaan, kaya noon ay makikita natin ang Panginoong Yesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad na maghintay sila sa Jerusalem sapagkat ipagkakaloob niya ang Espiritu Santo. At sila'y naghintay. At ang Espiritu Santo ang lalong nagbigay sa kanila ng init, no? Para makapagpatuloy sila yung tinatawag na constantly persistent prayer. Kaya si Pablo rin, nung sinusulatan niya ang mga believers sa Colossus, sinabi niya sa Colossians 4:2, sabi niya, devote yourselves to prayer.
being watchful and thankful. Colossians chapter 4 verse 2. Sabi niya, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. At yan yung sinasabi ng ating Panginoon. Napakahalaga ng sama-sama, nananalangin, nagkakatipon sa kanyang pangalan. At binanggit din dito sa Gawa chapter 4 verse 24 to 31, kung babasahin natin ito, makikita natin dito siguro ay dito sa Gawa, sabi niya, nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nananalangin sa Diyos. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nilalaman nito. Verse 25, kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod. Nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan. Verse 26 hanggang verse 30. Sabi niya, naghahandang makibaka ang mga hari sa lupa at nagtitipon ng mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. And then sabi, sa verse 27, nagkakatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ng mga hentil at ang buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Nagkatipon sila kaya't naisakatuparan ng mga dapat mangyari ayon sa itinakda ninyo noong pang-una. Napakaganda. Sabi niya, at ngayon, Panginoon, tignan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Tulungan ninyo ang inyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang inyong salita. Verse 30, iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Verse 31, kauli-ulian, sabi niya, pagkatapos nilang manalangin, ito yung gusto kong bigyan natin ng diin, no? Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Dito sa chapter 4 na nagsimula na yung mga pag-uusig, persecution, pagbabanta. No? Alam natin nagawa ng diablo po yan, mga bagay na yan. Alam ninyo, sa panahon din natin, although siguro hindi man tayo pinag-uusig katulad nila, pero ako'y naniniwala gumagawa ang diablo. Pinipigilan ang ating paglago, ang ating pangangaral ng salita ng Diyos. At ito ay mapagtatagumpayan natin sa pamamagitan ng panalangin. Kaya gusto kong tignan natin dito yung sabi nila, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Alam natin na itong pagyanig na ito ay pagpapakita ng Panginoong Diyos na sila'y kanyang sinasamahan. Yung presensya ng Panginoong Diyos. Kahit sa Old Testament, noong kausapin ni Moises at ng bayang Israel ang Diyos doon sa bundok ng Sinai, lumindol, yumanig ang lupa. Noong pakawalan ng Diyos, sina Pablo at Silas nung sila'y nakakulong, yumanig din. Ito yung presensya ng Diyos. Sa panahon natin, paano natin malalaman ang kasama natin ang Panginoon? Ang kanyang presensya sa ating pagtitipon. Ito yung kapag tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu at gumagawa tayo ayon sa kanyang mga salita.
maasahan natin ang presensya ng Panginoon. At sabi rito, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. At ito ay isang tanda rin na tayo ay sinasamahan ng Panginoon. Nagpapatuloy tayo. Yung filled, controlled by the Holy Spirit. At tayo ay aktibo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Ang ibig sabihin niyan, tayo ay sinasamahan ng Panginoong Diyos. Kaya dito sa ating pinag-aaralan, mga kapatid, napakahalaga noong pagkakaisa, yung if two of you agree on earth, yung simponeo, balikan ko lang itong mga pinag-aaralan natin, yung harmonious. Pagka tayo ay para tayong mga instrumento na may tono, magkakatono, nasa tono, no? Nasa tune tayo. Yung ating spiritual life, yung ating buhay, kapagka ito ay nakasuko sa Panginoon, we are all tuned in Christ para tayong isang symphony na nagkakaisa sa panalangin. At ito yung mga panalangin. Tandaan natin itong ina-highlights ng konteksto natin yung power of united prayer and Christ's presence in the church. Kaya ito yung sikapin natin sa ating iglesia, yung ating united prayer. At lagi natin sikapin na ang presensya ng Panginoon ay lagi nating maranasan. Paano ito natin mararanasan? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at ayon sa kanyang mga salita. Kaya napakaganda po noong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan nito ay maaari tayong kikilos, magpapasya ayon sa layunin at kalooban ng Panginoong Diyos sa ating mga iglesia. At maaasahan natin ang kanyang presensya, maaasahan natin ang kanyang pagpapala, ang kapangyarihan, sasamahan niya tayo. At yun ang mahalaga sa ating mga pagtitipon. Yung maranasan natin ang Panginoon, ang kanyang presensya. At tayo ay kumilos, mag-isip, magdesisyon ng naayon sa kanyang layunin at ayon sa kanyang kalooban. At ang aking panalangin ay tunay na maranasan natin at doon tayo sasamahan ng Panginoon at doon natin mararanasan ang paglago ng ating lokal na iglesia diyan sa Valenzuela. At kabaligtaran, syempre, kung tayo ay hindi magkakaisa, out of tune, sabi nga, palagay ko, kahit anong gawin natin, kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon, hindi natin mararanasan ang tunay na kalwalatian at tunay na paglago sa harapan ng Panginoon. Let us pray. Ama, salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa mga katotohanan na amin pong natunghayan. Tulungan mo po kami bilang isang iglesia, lalo na po sa Valenzuela Christian Church, ay matulad kami sa isang symphony na nagkakaisa po kami sa pananalangin. Nagkakaisa po kami na hanapin ang iyong layunin at ang iyong kalooban, hindi po ang aming mga sarili. Nang sa ganun po ay tunay na maranasan po namin ang presensya ng aming Panginoong Hesus na siyang tunay na nagbibigay ng kalwalatian at pagpapala sa isang iglesia lokal. Salamat po, O Diyos, patawarin mo po kami kung sa mga nagdaang panahon ay hindi mo po nasumpungan ang mga katotohanan ito. At naway sa tulong at patnubay ng Espiritu Santo at ng iyong mga salita, ang bawat isa sa amin ay magkaisa.
Pagpalain mo po, Diyos, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang Valenzuela Christian Church. Pagpalain mo po ang bawat tahanan. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa po sa atin. Ibalik ko muna po sa ating MC kung sakali po na mayroong pong mga katanungan na gusto po natin itanong sa ating pag-aaral bago po tayo dumako sa ating prayer meeting. Po, muli po magandang gabi po. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa ating pong kapatid. At ngayon po ay nasa dako po tayo ng ating pong mga question and answer. Baka meron po tayong mga katanungan, kapatid, sa ating pong napakinggan po na mensahe ngayong pong gabi. Tayo po ay malaya po na makapag-open ng ating mga microphone or dito po sa ating pong chat box. Pwede po natin i-chat po ang ating pong question. Sa lahat din po ng mga kapatid na nakakapanood po sa ating pong live, maaari din po kayong mag-comment kung meron pong mga tanong at babasahin po namin kung ito po ay ma-send nyo po dun po sa ating pong Facebook. Sige po, baka meron po tayong mga question, mga kapatid. Sige po, wala po ba tayong mga katanungan, mga kapatid? Sige po, marahil po yung ating pong silence ay naging maliwanag po ang ating pong pag-aaral sa gabi po na ito. At patuloy po na panalangin po natin ang mga katotohanan po na ito, katulad po ng ating pong napakinggan sa ating pong lokal na iglesia sa gawain po ng Panginoon sa Valenzuela. Patuloy po ay ito po ay mas masumpungan po at ganoon din po sa atin po bilang mga magkakapatid ang ating pong napag-aralan. Kung wala na po tayong question, siguro po hilingin po natin kay Brother Norman na pangwakasan po tayo sa isa pong kanta. Sige po mga kapatid, tayo po yung manalangin. Umuugong, Brother Norman. Umuugong. Sige po mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakilat, makapangyarihan po sa lahat. Lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa lumipas pong mga sandali. Sa inyo pong patnubay po sa amin sa pag-aaral po ng inyo pong mga salita. Maraming salamat po Ama sa biyaya po na kami po ay malaya po na nakapag-aral po ano yung pong mga salita. Nawa tunay po na ang mga bagay po na amin pong natutunan po sa gabi po na ito ay masumpungan po ninyo sa amin po bilang mga mananampalataya, bilang isang lokal po na iglesia po. Patuloy po ang amin pong dalangin po. Tulungan niyo po kami sa patnubay po ng iyong pong banal na Espiritu. Maraming salamat po Ama sa anak niyo po na ginamit po at ginagamit pong patuloy po sa paghahayag po ng iyong pong mga salita. Ang aming pong patuloy po na dalangin ay patnubayan po, pagpalain po, pangunahan po sa kanya pong buhay. Bigyan po ng iba yung kalakasan po upang wala pong naging hadlang po sa kanya din pong paglilingkod po sa inyo. Ang bawat isa po sa amin, patuloy po pagpalain niyo po sa amin din pong spiritual din po, sa amin din pong paglago, sa amin pong pananampalataya. Patuloy po ang aming pong dalangin po, Ama. Paunahan niyo po ang gawain po na susunod po nito sa patuloy din po na panguna po ninyo at maging ang mga kapatid po na hindi po namin po na nakasama po sa amin din pong pagbubulay po ay patuloy po sa mga susunod po mga araw po. Sa pagkakataon po ay makapiling po namin po sila na nag-aaral po ng inyong po mga salita.
Maraming salamat po, Ama, at ang lahat po ito ay amin pong sinasamo, dinadalangin sa tanging pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen.